Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan ay matapos na mapatunayan ng ating bida ang kanyang sarili sa harap ng mga council elder, ay nag-anunsyo ang Lord na itatalaga niya si Qian Yuhun bilang isang Vice Lord. Kaya naman ay itinanong nito sa lahat kung may tumututol ba sa kanyang desisyon sa loob ng Great Hall, hindi naman na nagsalita pa ang ibang mga council elder sa tanong ng Lord sa kanila. Kaya naman ay sinabi ng Lord na ngayon, ay idinideklara nito ang kanyang ikapitong anak na si Qian Yuhun, bilang ang Vice Lord ng Great Heavenly Demonic Cult, matapos ay ang lahat ng nasa loob ng Great Hall ay nagpugay. Sa isip naman ng ama ni Wang Hul at leader ng Dark Fist Clan, ay ito ang unang beses sa loob ng 500 taon na may isang tao na hindi nagmula sa 6 na main clan ang naging isang Vice Lord, at mukhang nagkakaroon na ng pagbabago sa kanilang demonic cult. Sa isip ni Yuhun na ang 4 na ito na lang ang natitira ngayon, at ngayon ay magagawa na niyang malabanan ang mga ito sa patas na sitwasyon, upang magawang maipaghiganti ang kanyang ina, at pinapangako nito na buburahin niya ang lahat ng mga ito. Sa nangyari ay ang Ascension Ceremony para sa isang Vice Lord ay dati ay agad na nangyayari sa harap ng mga may katungkulan sa Demonic Academy. At dahil sa presensya ng mga kinakailangang mga bagay sa pagpupulong, ang seremonya para sa Vice Lord ay hindi muna ginawa, at habang ang posisyon na ito ay bakante pa, ay tatayo muna si Yuhun bilang isang council elder gaya ng kanyang nakuhang posisyon sa pagkakapasa sa ika-6 na pagsusulit. At maswerte si Yuhun, dahil ang Vice Lord position ay halos wala naman talagang kapangyarihan, hindi kagaya ng isang council elder ay pinapayagan ang mga ito na magbigay ng mga ideya at makilahok sa mga pagpupulong sa mga bagay na kinakaharap ng demonic cult. Dahil dito ang natitirang 4 na main clan ay sinubukan ang lahat ng kanilang makakaya upang tutulan ito, ngunit sa huli ay nagdesisyon pa din ng Lord para maging formal na council elder si Qian Yuhun. Matapos ay nagsabi naman ang Grand Guardian na magtutungo na sila sa susunod na pag-uusapan sa pagpupulong. Ngunit pinahinto naman siya dito ng Lord at sinabi na bago ito ay ang Vice Lord ay kailangan munang magamot, dahil base sa kanyang itsura ay madaming dugo na ang nawala dito. Napatingin naman dito si Yuhun, at napaisip na hindi ito maganda dahil sa hindi naman ito maaring sabihin na nagawa na siyang mapagaling ng nanomachine, kaya naman ay sasabihan na lang muna niya si Council Elder Juan na ibalita sa kanya ang kung ano man ang mapag-uusapan sa nagaganap na pagpupulong habang wala ito. Agad naman na nagpasalamat si Yuhun sa Lord sa pag-aalala nito sa kanyang kalagayan. Sa Flying Phantom Clan naman ay agad nagtungo dito ang ating bida, sinalubong naman siya nila Munju at nag-aalalang nagtatanong, dahil sa narinig nila na may naganap na labanan sa loob ng Great Hall, at tinatanong kung ayos lamang ba ito, habang tinatanong naman ni Heobang kung ano nangyari doon. Nang bigla namang may tumawag kay Yuhun, nabigla ito nang sabihin sa kanya na si Guardian ay nagising na. Mabilis itong nagtungo sa lugar na pinaggamutan kay Guardian. Pagpasok nito ay nag-aalala itong tinawag ang kanyang gwardya. Sa nangyari ay di naman makapaniwala si Guardian dahil sa nakita nito ulit ang kanyang young master, agad naman na napayakap dito si Yuhun. Matapos ay sinabi ng kanyang gwardya na dahil sa nakikita nito ay sobrang laki na ng kanyang ipinagbago at mukhang hindi na siya kakailanganin nito. Sabi naman dito ni Yuhun na ano ba ang iniisip niya, dahil kailangan pa niya ito sa kanyang tabi upang protektahan siya. Malungkot naman itong sumagot kay Yuhun at sinabi na wala na itong kakayahan upang protektahan pa siya. Sa isip ni Yuhun na hindi niya hahayaan ito, dahil ibinuhos nito ang kanyang buhay sa kanya, at hindi nito makakaya na sa ganito na lang mauwi ang buhay nito. Kaya naman ay tinanong nito ang nanomachine kung may paraan pa ba upang magawang maibalik ang nasirang dantian. Sumagot naman dito ang nanomachine at sinasabi na kung ang tinutukoy ba nito ay ang layer energy na naipon sa kanyang abdomen, ay kinakailangan pa nito ng madami pang pag-aanalisa. Kaya naman ay sinabi ni Yuhun na pag natapos ay sabihan niya ito agad. Dagdag ng nanomachine na sa ngayon ay may paraan upang mapalitan ang ngipin nito. Nabigla naman dito si Yuhun sa sinabi sa kanya ng nanomachine. Sabi nito na maaari siyang gumamit ng implant o isang pekeng ngipin upang mapunan ang mga nawalang ngipin nito, at ipapasa nito sa ating bida ang mga impormasyon patungkol dito. Nang matapos may pasa ay namamangha naman dito ang ating bida, dahil may ganitong teknik pala.
sabi nito na maaring wala na itong magawa para sa kanyang dantian ngayon, ngunit maaari naman itong magawa kahit na maayos na lang ang kanyang mga ngipin. Kailangan nitong makausap ang blacksmith O Suong at ang doktor na si Baekjong upang humingi ng pabor. Sabi nito sa kanyang gwardya na ngayon ay may ibabalita ito sa kanya na hindi niya pa nasasabi sa iba. Nagtataka naman dito si Guard Jiang sa nais na sabihin ng Young Master Chian Yu-woon sa kanya. Sabi dito ni Yu-woon na siya ang nanalo sa naganap na labanan ng mga tagapagmana. Dagdag pa ni Yu-woon na dahil sa nagawa nitong manalo sa labanan ng mga tagapagmana ay itinalaga na siya bilang isang Vice Lord ngayong araw na ito. Nagulat naman dito si Guard Jiang at tinatanong kung totoo ba ang sinasabi nito. Nang bigla naman itong hinimatay sa sinabi ni Yu-woon sa kanya, kaya naman ay nag-alala ang ating bida dito. Napapatanong ito kung anong nangyari, sabi ng nanomachine na ito ay pagkawala ng malay dahil sa mahinang daloy ng dugo sa kanyang utak. Ito ay isang kondisyon na madalas mangyari kapag ang isang tao ay nakaramdam ng matinding pagkagulat. Kaya naman sabi ni Yu-woon na may ganito palang nangyayari, at ngayon ay mas magiging maingat na ito. Makalipas ang 2 oras, ay dumating ang 3 nitong kasamahan na council elder at binabati ng mga ito si Yu-woon sa pagiging isang Vice Lord. Nabigla naman ang lahat sa pagkakarinig nito, kaya naman ay nagkagulo na ang mga ito at nagtatanong kung bakit hindi niya binanggit sa kanila ang patungkol dito kaagad. Kaya naman ay sinabi ni Heobong na sa palagay nito na mas maganda na magkaroon sila ng salo-salo dahil dito. Sinang-ayunan naman ito ni Council Elder Juan at sinasabi na magandang ideya ito, ngunit mahirap na isagawa ito ngayon, dahil silang lahat na mga Council Elder at ang Vice Lord ay kailangan na dumalo sa isang malaking handaan ngayong gabi, dahil ang mga importanteng bisita mula sa Martial Artist Alliance ay dadalo. Nagtaka naman si Heobong dahil sa pagkakaroon ng malaking handaan kasama ng mga Martial Artist Alliance. Sabi ni Council Elder Juan na bago ito, ay nais nitong magulat sa kanya patungkol sa isang resolusyon na naipasa sa naganap na pagpupulong. Nagtanong naman si Yu-woon kung ito ba ay patungkol sa pakikipag-alyansa nila sa Martial Artist Alliance at sa Forces of Justice, na sinang-ayunan naman ng Council Elder. Sabi niya na ang pakikipag-alyansa sa mga ito ay naaprobahan sa pagpupulong. Sabi ni Yu-woon na ibig sabihin ito na 70% ng mga council elders at clan leaders na nakapunta sa pagpupulong sa Grand Hall at bumoto ng pabor para dito. Sinagot naman siya dito ni Council Elder Juan at sinabi na nasa sitwasyon sila upang walang pagpipilian, kaya naman ay napatanong dito si Yu-woon kung may nangyari ba, na agad namang sinagot ito ng Council Elder Juan, at sinabi na mayroon nga, dahil nawala sa kanila ang Anhui at Zhejiang provinces. Sa pagtataka ay nagtanong si Yu-woon kung kagagawan ba ito ng Forces of Evil, sinagot naman siya nito na mali siya, dahil ito ay kagagawan ng isa lamang martial arts school na ngayon lamang nila nakatagpo. Nagulat naman dito si Yu-woon dahil hindi ito kasing laki ng kagaya ng Heavenly Demonic Cult o ng isang alliance, ngunit isa lamang martial school. Ang Zhejiang province ay may 9 na sangay ng demonic cult ang nandirito, at ang Anhui ay tahanan ni Namgang Xian, isa sa mga 17 masters na isa sa mga malalakas ng Martial Artist Alliance. Si Namgang Xian ay kilala din bilang Self-Warrior Sword, at ang kanyang clan ay ang Namgang Noble Clan na nakabase sa Anhui kasama ng 15 pa na mga martial clan. Dahil sa ito ay nasa pagitan ng 3 pinakamalalaking mga faction sa loob ng martial realm, ang area ng Zhejiang, Anhui at Jiangxi ay palaging nasa high alert dahil sa mga digmaan na palaging nagaganap. Kamakailan, ang 3 sangay ng Heavenly Demonic Cult at ang Zhejiang ay inatake ng sunod-sunod ng mga hindi pa nakikilalang faction. Ang kanilang demonic cult ay inisip na ito ay pag-atake ng Martial Artist Alliance, kaya naman ay nanghingi ang mga ito ng tulong sa 2 malapit na sangay sa Jiangxi at sa 6 na sangay sa Zhejiang, ngunit, sa loob lamang ng mahigit 2 linggo, ay matagumpay ng mga itong nasakop ang lugar. Ang mga malalakas ng demonic cult ay inisip na ito ay kagagawa ng Martial Artist Alliance at naghanda para sa digmaan. Ngunit nang magpadala ang mga ito ng mga sugo mula sa Martial Artist Alliance na dumating sa Shiwan Mountain, ang demonic cult ay nais na sanang paslangin ang mga ito sa oras na iyon, ngunit ang mga ito ay may daladalang nakakabiglang balita, kagaya ng naganap sa Zhejiang,
ang Martial Artist Alliance ay nawalan din ang kanilang teritoryo sa Anhui Province, at higit sa lahat ang isa sa kanilang 17 master, ng Gongxian ay namatay sa labanan. Sabi nito na ang Martial Artist Alliance ay inisip na ito ay kagagawa ng demonic cult, kaya naman nagpadala ito ng mga sugo upang may parating sa Lord ang pagtutol ng mga ito. Sabi ni Yuwon na ito ba ang dahilan kung bakit nalaman ng Lord na natalo sila sa bagong faction. Sinagot naman siya nito na tama siya, kaya naman ang demonic cult ay nag-alok ng pansamantalang katahimikan hanggang sa maibalik ang Anhui at Zhejiang. Hindi nagtagal matapos ay nagpadala na naman ang mga ito ng panibagong sugo at ito ay isa sa mga 17 master ng Martial Artist Alliance. At ito ay si Hong Palwu, ng pinuno ng Beggar Sect. Tinanggap ng demonic cult ang alok ng mga ito at ang buong central force ng kanilang cult ay umalis kasama ang mga ito upang magawang mabawi ang dalawang rehiyon. Dagdag pa nito na ang kanilang plano ay ang magawang matambangan ang martial school na ito at kasabay na din upang hindi agad sila makapaghanda ng kanilang mga depensa, ngunit hindi sila nagtagumpay, gaya ng nakikita nito sa Lord at sa mga council elders na sugatan, at si Gong Sun-woon, na leader ng Simple Blade Clan ay nakabalik ngunit patay na. Hindi sinasabi ng mga ito ang detalye sa kanyang pagkamatay sa naganap na pagpupulong. Sabi dito ni Yuwon na naiintindihan na nito kung bakit bumuo ang mga ito ng isang alyansa, dahil mayroon silang iisa lamang na kaaway. Kapag ang alyansa ay opisyal ng may anunsyo, ang balita ay kakalat sa buong Central Plains, at ang coalition ng Forces of Evil ay hindi makakagawa ng kahit na anong paggalaw, at ayon ang ikalawang layunin ng kanilang pakikipag-alyansa. Nagtanong naman dito si Yuwon kung nagawa ba ng mga ito na malaman ang pagkakakilanlan ng martial arts school na ito. Sinagot naman siya nito at sinabi na wala pa silang nakuhang konkretong impormasyon ngunit ayon sa kanilang nalaman ay tinatawag ng mga ito ang kanilang mga sarili bilang The Six Blade Martial School. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa Inner Castle ng Heavenly Demonic Cult, sa Guardian's Manor, sa opisina ng Grand Guardian, ay nagpapaliwanag ang Left Guardian dito. Matapos na marinig nito ay napasabi ang Grand Guardian na kung totoo ang mga sinabi niya ay ang Vice Lord ay posible na ang kanilang hinihintay. Napaisip naman dito ang Left Guardian dahil ang sagot nito ay nakapagtataka, dahil ang reaksyon nito ay hindi man lang namangha kahit na nakita na ng mga ito ang taong magpapatuloy ng Sword Demon Epiphany, kaya naman ay tinanong na niya ito kung may problema ba. Sumagot ito na ang Six Blade Martial School, tinanong naman siya nito na kung ano ang tungkol sa pangalan na ito ang ikinakabahala niya. Sabi niya na hindi nila ito isiniwalat ang patungkol dito sa naganap na pagpupulong ngunit ito ay isa sa mga martial master ng Six Blade Martial School na pumutol ng isang braso ng isang council elder at magawang pinsalin ang mata ng Right Guardian. Nang makarating ang mga ito sa Zhejiang, ay kumilos ang mga ito ng palihim ng walang kahit sino man ang sinabihan, ngunit mukhang naghihintay na ang mga ito upang sila ay tambangan. Ang mga ito ay malalakas at sobrang laki ang agwat pagdating sa kanilang bilang, ngunit nagawa naman nilang makasabay ng maayos sa mga ito dahil sa bitbit nila ang central force ng demonic cult. Sa kalagitnaan ng labanan, ay may tatlong malalakas na martial arts master ang nagpakita. Ang isa ay gumagamit ng sword techniques, ang isa naman ay gumagamit ng palm techniques, at ang isa ay gumagamit ng claw techniques. Lumalabas na ang mga ito ay mga leader ng Six Blade Martial School, ang mga ito ay mga squad leaders at mga brigade leaders, madali lamang itong nalabanan ng mga council elder. Ngunit kinailangan ng dalawang council elder na magtulong upang kalabanan ang isa lamang sa mga ito. Nagawa nilang pumantay sa mga ito, ngunit naputol ito dahil sa pagkamatay ng 7th council elder, at ang 5th council elder ay nawala ng isa nitong braso. Sa huli ay siya pati na din ang Lord ay tumulong na. Ang nakaharap nito ay isang martial arts master na gumagamit ng espada, at naintindihan na niya nang magawa niyang labanan ito. Ang sword technique, palm technique, at ang claw technique, ang lahat ng mga ito ay may iisang galaw na nagdulot ng matinding pinsala sa katawan ng kahit na sino man, at ang mga teknik ng mga ito ay nanggaling sa iisang martial art lamang. At ipinakita nito ang kanyang katawan sa Left Guardian, sa nakita ay nagulat siya at napasabi na ang mga ito ay mukhang pinsala galing sa espada, ngunit,
mas mukhang ang mga sugat nito ay kaparehas ng Blade God's Blade Technique. Dagdag nito na kahit na ang kanyang movement technique ay di nagawang maiwasan ang technique nito, at kung gagamitin ng master na ito ang parehas na technique ng hindi ang espada kung hindi ay blade, ay sigurado siya na sasapitan nito ang sinapit ng First Council Elder sa kamay ni Yuhun kanina lamang. Sa Grand Banquet Hall, na nakalagay malapit sa Great Hall. Habang nakaupo ang mga ito at hinahantay ang pagdating ng kanilang panauhin, ay sa isip ni Yuhun na hindi nito gusto ang lugar ng kanyang kinauupuan, inaasar naman ni Council Elder Juan si Council Elder Yon at sinasabi na ang damit nito ay hindi bagay para sa kanyang muka. Nang inanunsyo na ng kawal na ang mga bisita ay dumating na, ang ika-6 sa 17 Master ng Martial Artist Alliance, ang pinuno ng Mount Hua Sect, Ong Chien-woon, ang 7th Master sa 17 Master ng Martial Artist Alliance, ang pinuno ng Moyong Noble Clan, na si Moyong Gang, na sinundan pa ng isa pang babae sa kanilang likuran. Nang makapasok ang babaeng nakatikip ang muka, ay agad naman itong bumati sa Lord ng Heavenly Demonic Cult, at sinabi na siya ay ang representante ng Forces of Justice, at ng Martial Artist Alliance, pati ang mga kasamahan nito ay nagbigay galang din sa Lord ng Demonic Cult. Binati naman ito ng Lord at sinabing maligayang pagdating sa kanyang lugar at ito ay isang karangalan na mabigyan niya ng marangyang salo-salo ang importanteng panauhin ng Martial Artist Alliance. Ngunit, hindi ba nakakabastos na ang isang representante ng Martial Artist Alliance ay itago ang kanyang muka? Agad naman na humingi ito ng paumanhin sa Lord at sinabi na kinakabahan lamang siya dahil sa makakatagpo nito ang Lord, kaya naman ay inalis din naman niya ang takip sa kanyang muka. Nang maalis ay kitang-kita ang magandang muka nito, ang lahat ay namamangha sa taglay nitong kagandahan. Sa isip naman ng Vice Head ng Moyong Noble Clan, at anak ni Moyong Gang, si Moyong Yu, na ito ang muka ng labis na kagandahan sa loob ng Central Plains. Nag-uusap naman ang mga nasa paligid at sinasabi na si Shi at Wang Jiaojian ay sigurado na ganito kaganda. Ang dalawang nabanggit ay 2 sa 4 na alamat pagdating sa kagandahan sa Ancient China, at ang babaeng nasa harapan nila ay maaring tawaging pinakamagandang babae sa buong mundo, at sinasabi ng iba na hindi nila mapigilan kundi ang titigan ito. Nagpakilala naman siya at sinabi na, siya ang second strategist ng Martial Artist Alliance at binabati ang Lord ng Heavenly Demonic Cult, at sana naman ay mapatawad nito ang ginawa niyang pambabastos sa Lord. Napatayo naman dito ang Lord at sinabi na ang Martial Artist Alliance ay nagpadala ng isang napakahalagang panauhin, kaya naman ay hayaan niya itong batiin siya na maligayang pagpunta sa Heavenly Demonic Cult. Nagpapasalamat naman ang isa nitong kasama sa mainit nitong pagtanggap sa kanila, ngunit ang inihanda nitong pagkain ay paniguradong lalamig na, at totoong masaya ang mga ito at di makapaghantay sa salo-salo na ito. Sinang-ayunan naman ito ng Lord at sinabi na tama si Master Pong, kaya naman ay iniutos na nito na ilabas na ang mga pagkain para sa mga bisita. Matapos ay isa-isa naman na nagpakilala ang mga Council Elder sa mga bisita ng kanilang demonic cult, sa isip naman ng isa na ito ang mga tao na kanyang narinig mula sa mga ulat sa kanila ng kanilang Alliance Intelligence Network. Matapos ay nagpakilala na dito si Yuhun, at sinabi na siya ang Vice Lord, at ang 12th Council Elder ng Heavenly Demonic Cult, Xian Yuhun, at binabati ang mga importanteng panauhin na mula sa Martial Artist Alliance. Napaisip naman ng mga ito, dahil hindi pa nabalitaan nila ang patungkol sa tagapagmana ng cult, ngunit may Vice Lord na ang mga itong napagdesisyonan. Sa isip ng leader ng Moyong Noble Clan, na ang isang ito ay bata pa ngunit isa na itong Council Elder, at ngayon na napansin na niya ito ay si Baek-oh, the Uncanny Demonic Poison Staff, at si Mu Ji-won, the Demonic Double Sword ay wala dito. Sa isip din ng isa na ang demonic cult ay hindi lamang isang palabas, dahil hindi ito mukhang mas matanda pa sa 20 ngunit hindi niya matansya ang martial prowess ng Vice Lord sa harapan nila. Pati ang anak ng leader ng Moyong Noble Clan ay biglang kinabahan, dahil mayroon ding isang halimaw sa harapan nila, at ang ganitong klaseng halimaw sa kanyang harapan ay talagang nakakatakot. Sa di kalayuan naman ay may isang di kilala ang napapaisip na mukhang ang mga Council Elder ay kulang, at napansin naman nito si Yuhun, kaya naman ay sabi nito na ang isang iyon na bata ay pwede na sa kanyang plano.
Nang bigla nitong pinatunog ang lagayan ng inumin sa kanyang harapan, matapos ay narinig ito ng representante ng Martial Artist Alliance. Pagkarinig nito ay agad naman siyang tumayo sa kanyang kinauupuan, at nagtungo sa harapan ni Yuun. Kinausap naman nito si Council Elder Juan na kung maari ay nais nitong makatabi ang kanilang Vice Lord Xian Yuun, dahil dito ay napatanong na lang ito sa anong kadahilanan. Pinagmamasdan lamang ito ng kanyang mga kasamahan sa ginagawang ito ng representante ng Alliance, nang bigla itong naupo sa tabi ni Yuun. Sa isip ni Yuun na mukha itong nakainom ng kaunti ngunit hindi naman ito ipinapawalang bisa ang alak sa kanyang katawan gamit ang kanyang chi. Nang bigla itong lumapit sa ating bida at sinabi na nais niya itong makita ng malapitan. Nagtataka naman ang kasama nito at napapatanong kung ano naman kaya ang nangyayari ngayon. Agad naman itong hinawakan si Yuun sa kanyang kamay, ngunit agad naman itong iniwasan ni Yuun, ngunit damaykit ulit ito sa ating bida. Matapos ay tinitigan naman niya ito habang nagtataka. Sa di kalayuan naman ay sinasabi nito na ito na ang tamang pagkakataon, kaya naman ay agad nitong pinatunog ang lagayan ng inumin sa kanyang harapan. Matapos na marinig ito ay agad siyang kumilos papalapit kay Yuun, at nagbigay ng isang pag-atake sa ating bida. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.